Sadyang matatapang ang mga Pilipino, kaya naman hindi tayo nagpatalo sa mga mananakop na mga dayuhan. Mula sa mga Espanyol, Hapon at Amerikano ay lumaban ang ating mga ninuno kahit na alam nilang lugi sila sa makabagong armas ng mga mananakop na ito. Kahit kapalit ay buhay, lumalaban ang mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Isa na dito ang mga mandirigmang Moro ng Mindanao noong kasagsagan ng digmaang Pilipino laban sa mga mananakop na Amerikano taong 1899 hanggang 1913. Sila ay kilala na patuloy na sumusugod at lumalaban kahit na ilang beses pang tamaan ng bala ng kalaban. Tara at ating kilalanin ang mga tinaguriang Juramintados ng Mindanao. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago naming i-upload na mga video. Maaari rin kayong mag-follow sa aming Facebook page o kaya sa aming Instagram at Twitter account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa video nito. Ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas na tumagal mula 1899 hanggang 1902 ay nagdulot ng iba't ibang labanan para ipagtanggol ang kinikilalang kalayaan ng mga Pilipino. Noon, ang mga Amerikano na nakipaglaban at nagpalaya sa mga mananakop na Kastila sa ating bansa ay siya namang nakikipaglaban din sa mga Pilipinong ayaw sa kanilang pamumuno. Ito ay dahil sa kunwaring pagtulong umano ng mga Amerikano na patalsikin ang mananakop na Kastila, ay sila naman ang pumalit na nanakop sa ating bansa. Dahil doon ay naghimagsik ulit ang ibang mga Pilipino at isa na doon ang mga kapatid natin na Muslim na sa umpisa pa lamang ay ayaw na sa mga Kastila dahil sa sapilitang pagpapabinyag sa kanila sa relihiyong Katoliko. Sa labanan ng Muslim na Pilipino at mananakop na Amerikano ay ilang beses natagpuan ng mga Amerikano ang kanilang sarili na hirap na talunin o paatrasin ang mga mandirigmang Muslim na ito. Unti-unti kasing nalalagasan ang kanilang hanay sa digmaan kahit pa na ang kanilang sandata ay makabago sa panahong iyon. Ang kanilang mga kalaban na mga katutubong Moro sa Mindanao ay walang takot at walang habas na sumusugod at nananaga kahit patagtad na ito ng bala. Sila nga ang mga kilala noon na mga mandirigmang Juramintados. Ang mga mandirigmang ito ay walang ibang sandata kundi ang kanilang itak na may kakaibang hugis at tinatawag na Kris. Sa sobrang talim ng itak na ito ay kaya nitong hatiin ang katawan ng tao sa isang tagaan lang. Sa labanan ay nakasuot lang din sila ng pangkatutubong kasuotan at malakas na sumisigaw habang tumatakbong sumusugod sa kanilang kalaban. Noong panahon ding iyon, ang mga Amerikano ay may issue lamang na M1892 38 caliber revolver. Minsan ay nauubos ng sundalong Amerikano ang 6 na putok na bala para mapatumba ang iisang mandirigmang Juramintados. Subalit, nagagawa pa ng mga ito na bumangon muli para tapusin ang buhay ng kalabang Amerikano. Ang mga Juramintados na ito ay sanay sa pang-aambus sa mga kalaban, kaya bago ang kanilang labanan ay hinahanda muna nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabalot ng mga telang parang bandages sa kanilang katawan para kung sakaling tamaan sila o masugatan ay pansamantalang mapabagal ng mga tali na ito ang pagkaubos ng kanilang dugo at marami pa silang mapatay na kalaban bago sila tuluyang mamatay dahil sa kanilang mga tinamong sugat sa katawan. Naniniwala din ang mga Juramintados na ito na ang kanilang pakikipaglaban sa mga mananakop na dayuhan ay isang sagradong tungkulin at inaasahan na nilang doon matatapos ang kanilang buhay na walang pag-aalinlangan para sa kanilang hinahangad na kalayaan. Dagdagan pa ito ng pag-inom o paggamit nila ng mga natural na droga bago ang laban para di sila gaanong makaramdam ng takot at sakit. Lalong-lalo na at naaapektuhan ito ang kanilang isip kung kaya't hindi mabasa ng mga kalaban ang kanilang galaw at hindi sila mapahinto sa kanilang pag-aamok sa kalaban. May isa pang account na nagsasabi noon na ang ilan sa mga Juramintados na ito ay walang takot na sa pilitan lumulusot sa mga barbed wire at kahit duguan at puro hiwa na ang katawan mula sa mga tinik ng barbed wire at dagdagan pa ng mga tama ng bala ay hindi pa rin sila humihinto para lang malapitan ang kanilang kalaban at walang habas na pagtatagain hanggang sa mapatay. Naubos lang noon ang mga Juramintados taong 1913 kung saan inatake ng malaking puwersa ng mga Amerikano ang kanilang tribo at pinatay ang lahat ng lalaki, bata, babae at matatanda. Doon ay sinigurado na ng mga kalaban na hindi na muling makakabangon ang mga nag-aamok na Juramintados gamit ang kanilang makabagong baril na mga shotgun.
Pagkaraan ng ilang araw na bakbakan ay nagwagi ang mga kalabang Amerikano. Mahigit 500 mga huramintados ang napatay kasama na ang kanilang mga pamilya. Walang sumuko at walang natirang buhay kahit ang mga sugatan ay mas piniling mamatay kaysa madakip ng kalaban. 14 naman ang namatay at 24 ang sugatan sa hanay ng mga Amerikano. Sinulat pa noon ni General Pershing ng Amerika na ang bakbakan nilang iyon laban sa mga huramintados ay pinakamadugo at nakakatakot sa kanyang naranasan dahil ang kanilang kalaban ay walang kinatatakutan at hindi umaatras. Dahil din sa pangyayaring iyon ay labis na nabahala ang Amerika. Kaya naman pinalitan nila ang kanilang mga revolver ng mas malakas na uri ng kalibre at iyon nga ang nakilala at naging sikat na 45 caliber, ang Colt M1911 semi-automatic pistol. Sa sobrang lakas nito ay kaya nitong patumbahin ang isang kabayo at sa sobrang epektibo nito ay nananatili ito sa lahat ng frontline service ng Amerika ng mahigit 75 taon. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng US Special Forces dahil sa kanyang long range accuracy at malakas na stopping power. Ang kasaysayan ng mga huramintados na ito ay nagpapakita lamang na tayong mga Pilipino ay likas na matatapang at hindi basta-basta nagpapatalo sa mga nang-aapi sa atin kahit na alam pa nating agrabyado tayo kapag nilabanan natin ito. Ang lahat ng hirap at sakit na nagpapabagsak sa atin ay kaya nating labanan at gawan ng paraan. Basta ba ang ating pinaglalaban ay pilit nating pinagtatagumpayan kahit pa alam nating sa huli lalabas na tayo ang talunan. Ang mahalaga, tayo ay lumaban at hindi basta-basta lang sumuko na walang ginawang paraan. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook, Instagram at Twitter account. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!